Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin, kumpirmado na. Ayan na, eto na, Mike Defensor, kumanta na. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat mga kababayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel ay pa-subscribe naman po at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin to. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagtitrending na mga balita dito po sa mundo ng social media at unahin na po natin ito. Nako po, ito pong si Arnold Clavio mga kababayan, si Arn, ayan. Tinawag ni Arnold Clavio na hokus-pokus ang pagkakadawit nina Martin Romualdez at Saldico sa isyu ng anomalya sa flood control. Ayan mga karibin natin ha. Hokus-pokus lang daw ang pagkakadawit ang pagkakadawit ni Romualdez at Saldico dito sa flood control anomalies. Inuligsa ni Arnold Clavio ang pag-uugnay kina dating House Speaker Martin Romualdez at ako Bicol Representative Saldico sa umano'y anomalya sa flood control project. Ayon sa kanya, nagmukha kayong mga makapili na naghokus-pokus ng kwento at idinawit pa sina Romualdez at ko sa katiwalian. Ako po. Ang tanong dito mga kababayan, magkano Arnold Clavio? Magkano ka? Diba? Hindi ko alam, diba? Ako personally, hindi naman tayo matalino. Kayo na nanonood, hindi rin naman kayo ganun katalino. Pero alam naman po natin na talagang meron pong kinalaman. Teka lang ha. Meron naman pong kinalaman itong si Romualdez at si Saldico dito po sa anomalya ng flood control project. Pero bakit itong si Arnold Clavio matalinong tingnan, di ba? Si Arnold Clavio matalinong tingnan, dissenting tingnan, may nasa tamang pag-iisip tingnan. Pero bakit hindi niya nakikita, no? Yung pagkaka-involved ni Saldico at ni Romualdez dito po sa flood control project na ito. Meron bang humaharang, di ba? Meron bang humaharang sa mga mata? Sa mga mata ni Arnold Clavio? Na mga kumikinang-kinang dyan, mga kababayan? Kaya hindi niya nakikita ang katotohanan? Napapatanong lang tayo. Kasi kahit, sabi nga sa nag-comment, kahit nga elementary, alam kung ano ang mga nangyayari. Ikaw pa kaya Arnold Clavio? Na halos ang kinakain mo ay puro balita na nga lang. Diba? Anyway, ano pong inyong masasabi dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang. At eto pa, pasadahan po natin to. Ito po, nagsalita, kinumpirma na po, no? Ni former Congressman Mike Defensor confirms introducing Senate witness to Marcoleta. So yan mga kababayan, galing po or si Defensor po, si Mike Defensor po ang nag-introduce kay Orly Gutesa, yung former Marine officer na nag-claim to have delivered cash filed luggage to ako Bicol Party List Saldico at later Representative Ferdinand Martin Romualdez. Siya po yung parang nag-turn over kay Senator Marcoleta. Yan, kumpirmado na po yan mga kababayan. Okay? So, kakasuhan nyo rin? Kasi kinakasuhan po nila ngayon si Gutesa, di ba? Kinakasuhan po nila si Gutesa at ayun, kung kakasuhan nyo si Gutesa, posible rin bang makasuhan itong si Mike Defensor? Nako po. Kung sino pa talaga yung... Alam nyo, Mike Defensor nakilatis din po natin kasama si Representative Marcoleta noon, 'di ba? Si Senator Marcoleta noon sa House of Representatives, no? Sila pong dalawa ang nanindigan lang. Yung iba mga bumaliktad na eh.
Pero eto si Mike Defensor nung sa ABS-CBN pa, talagang binira nilang binira. Kaya masasabi rin natin na si Mike Defensor, mga kaubayan, ay para po sa bayan. Diba? Ano kaya ito ni late Senator Miriam Defensor Santiago? Diba? Anyway, ito pa mga kaubayan, nako, ito yung sinasabi kong kakasuhan. Kasi nasa korte na o pinasubpina na Sabi po ni Lacson, korte ipapasubpina si Gutesa at Senator Marcoleta. Ayon kay Lacson, wala munang aksyon ang Senado sa affidavit ni Gutesa. Nasa korte na raw ito at posibleng ipatawag sina ex-Marine Gutesa, Attorney Espera at Senator Marcoleta sa susunod na linggo. Ayan mga kaubayan. Samantala, habang ipinapasubpina at didinggin doon sa korte itong affidavit ni Gutesa, sabi naman po ng isang representative, itong paborito nating congressman na si Congressman Kiko Barsaga. Sabi niya po dito, mas mauna pa palang makukulong si Orly Gutesa kaysa kay Romualdez. Tuta talaga si Senator Ping Lacson. Ako, tuta talaga si Lacson. What do you think, mga karibin natin? Mas mauuna pang makulong yung nagsasabi, yung nagwi-witness na sila mismo ang nagdi-deliver ng mali-malitang basura, Yung tinatawag niyang basura ay pera pala yun na isang malitang pera. Mas mauuna pang makulong si Orly Gutesa kaysa kay Romualdez. Ba mga kaubayan, pambihira ng mga... Pero kung Duterte po ito, mga karibin natin, nako, hindi na ganito hindi na ganito ka komplikado. With or without mga signature dyan, maybe lang Kasi napakabilis po nilang napakabilis po nilang umaksyon pag Duterte. Pero pag against, Romualdez, President Bongbong Marcos Jr., Saldico, and at others, ay parang napakabusi. Isipin nyo nung nakaraan, nung investigasyon dyan sa yung pulburon na yon, di ba? Bago nangyari ang lahat ng yun, mga kaubayan, binira nila si ex-PDEA agent Morales, di ba? About the credibility. Ngayon naman, kay Romualdez, binibira rin nila at dinudurog yung credibility ni ex-Marine Orly Gutesa. Di ba? Nakikita na po natin yung pattern Sana wag naman mangyari yung ganun. Wag maulit yung ganun. Diba? Paniwalaan nyo naman yan yung katotohanan. Nako po, yari ang mga Pilipino nito pag nakulong po si Orly Gutesa. But there is no impossible sa kanila. Wala pong imposible sa kanila. Yun yung nasa malayo na. Si former President Duterte, napatumba pa nila Diba? Na unconscious si President Duterte. Ibig sabihin, napatumba nila si President Duterte. Na malayo na yun kayo pa kaya, nandito lang kayo sa Pilipinas. Diba? Anyway, ano pong inyong masasabi dyan, mga kaubayan? Dito po sa sinasabi ni Congressman Kiko Barsaga na mas mauna pa palang makukulong si Orly Gutesa kaysa kay Romualdez. Tuta talaga si Senator Lacson. Ayan. Anyway, ano pong inyong opinion dyan, mga kaubayan? I-comment nyo na lang. At eto, pasadahan na po natin ang video ito. Eto na po. Breaking news po ito. Naku po, kang bata ka. Si Sir Orly daw ay nawawala. Ano ko ba naku. Ako ratong balete. And then, naku po, patay tayo dyan. Alam mo, mga kababayan, etong si Sir Orly, alam mo, may matinding pasabog. Pero kakaiba ho ang response na nakuha natin mula ho sa Senado, sa mga pinklawan, sa mga makakaliwa. Nakakapagtaka ho talaga. Dito mo malalaman talaga na sabi nga ni Chis Escudero, orchestrated ang mga ginagawa nitong kampo ni Romualdez. Diretsuin na natin, huwag tayo magpaligoy-ligoy. Kampo ni Romualdez,
na baka kasangkot din ang kanyang amo at pinsan na si Marcos. Gago! Ito kasi may bagong balitang lumalabas ngayon, ha? May bagong balitang lumalabas ngayon at tila nawawala daw po itong si Sir Orly. Hindi natin alam kung dinukot na ba ito o kung anong ba ginawa dito. Di natin alam, ha? Pero gayunpaman, ito lang ang masasabi natin, ha? Nakikita ko kasi natin, ladies and gentlemen, na napakaraming lumabas na witness and resource person sa Senado. Diba? Nandyan ho, una-una si Diskaya. Nung si Diskaya nagbanggit ng Zaldico at Romualdez, siya ho ay talagang inusig. Sinabing sinungaling. Binigyan ng kung ano-anong mga paratang. Ginawang masama. Tapos, lumabas naman sa resource person at witness itong mga engineer ng DPWH o mga opisyal ng DPWH, di ba? Katulad na sila Bryce, tulad na rin po nitong si Hernandez, si Alcantara, Bryce Hernandez pala, tsaka si Alcantara at yung isa pa. Doong yung mga tatlo na yon at tsaka yung pinakahuli, yung kamukha ni Dolphy, walang binanggit na Zaldico, walang binanggit na Romualdez. At ang mga binanggit kapwa senador. As expected, nung hindi binanggit si Romualdez, ladies and gentlemen, yung mga yon ay naging bayani. Bago! Tila, baga, na sila lamang ang nagsasabi ng totoo at yung katulad ni Diskaya at saka ni Orly ay hindi na totoo. Bago! Kung ano-anong iniisipang technicality at kung ano-anong paratang ang ibinibigay doon sa dalawang nagbanggit kay Romualdez. So, ibig sabihin lamang po, may pattern na. Pag ikaw binanggit mo si Romualdez, masama kang tao, sinungaling ka, hindi ka credible, marami kang flaws, iimbestigahan ka, paparatangan ka, basta nagbanggit ka ng Romualdez. Pero, pagka hindi ka nagbanggit ng Romualdez, bayani ka. Ikaw ay panipaniwala. Ikaw ay makatotohanan. Ikaw ay aalagaan ng gobyerno. Basta hanggang kay Zaldico lang. Kita nyo yung pattern? Tanga na lang ang hindi makakita ng pattern. Gago na lang ang hindi makaunawa na ito ay talagang orchestrated na i-divert at tanggalin kay Romualdez. Tulad nga po ng aking sinabi, ladies and gentlemen, tulad ng aking sinabi. Pinapaliwanag ko ito dun sa gera. Diba pag sa gera, yung mga makalumang panahon, yung mga panahon ng ating mga ninuno, unang aatake itong mga kawal, yan yung mga congressman, mga senador. Tapos, merong inner circle na nagpoprotekta doon sa hari. Yung inner circle na yan, yan ay si Romualdez. Kaya, itong mga nasa labas o yung mga umaatake, ay pinoprotektahan nila yung inner circle. Dahil pag napatumba yung inner circle, ladies and gentlemen, tatamaan na yung hari. Yun ang pinaka-last defense yung checkmate inner circle na yun, which is, alam natin si Romualdez. Pag tinamaan na siya, damay na ang hari. Diba? Kaya nga, alam nyo mga kababayan, ang tindi ho, pag binanggit mo ang pangalang hindi pwedeng banggitin, ang name that you cannot mention, ay binanggit mo, yari ka. Siguradong dadalihin ka. Siguradong pararatangan ka ng kung ano-ano, sinungaling ka, at may technicality pang nagaganap. At ito, ladies and gentlemen, papakita ko lang sa inyo. Ano ba yung sinasabi mong nawawala, banat ba? Hindi ako nagsabi niyan. A very credible person na nagsabi niyan. Walang iba kung hindi si Congressman Kiko Barzaga. Si Kiko Barzaga, alam naman po natin, yan ay very, very nakakatawa dahil sa kanyang meow-meow. Pero gayunpaman, pag ito nagsalita ng seryoso, napakatalino nitong batang to. Napaka-logical nitong batang to. At higit sa lahat to ay may paninindigan ito, matapang, may bayag ho ito.
Hindi katulad nung iba. Pasensya na, hindi ko na lang papangalanan. Meron kasing mga tinitingnan na bayani ang mga pinklawan na nung una anti-corruption, yung pala anti-diskaya lang. Nawala yung bayag nung pinupuntirya na ni Diskaya yung mga sino ba yung binibigyan nila ng pera. Alam mo, kahit ako na-frustrate. Na-frustrate kasi idol ko yun. Gustong-gusto ko yung mayor na yun. Pero hindi ko na lang papangalanan. Hindi, totoo, gusto ko yung mayor na yun kasi napakalinis nung mayor na yun eh. Napakatino daw yan sa kanilang syudad. Gayunpaman, itong mayor na ito ay alam natin na hindi gusto ang mga Diskaya. Wala naman akong problema doon. Okay lang. Pero sana hindi siya tumigil doon. Sana talagang anti-corruption. Kaya lang problema, nakapokus lang siya kay Diskaya eh. Nawala yung bayag niya pagdating. Kaya hindi, sa tingin ko, hindi pa siya dapat maging presidente. Hindi pa niya panahon. Hindi tayo pwede sa presidente, sa ganyang klaseng politiko o leader na walang bayag. Kailangan natin sa Pilipinas yung may bayag. Hindi po ako nagbibiro Kailangan natin ng matapang. Bakit to? Puro pasaway ho ang mga politiko natin. Puro demonyo mga politiko natin. Kailangan meron talagang matapang na may bayag. May David, ika nga. Diba? Alam mo yung David? Yung, isipin nyo na lang si David, Diba yung Philistines, diba? Takot lahat ng buong Israel. Maging mga kapatid niya, takot. Nung narinig niya, walang atubiliw siyang pumunta at lumusog, pinilit ang sarili niya at naiinis siya. Bakit nilalait ang ating Diyos? Oo, ganun si David, galit na galit. Sabi niya, hindi pwedeng isang supot ang lalait sa ating Diyos. Ganun talaga eh. Kaya nga ang tawag niya, di ba? You uncircumcised Philistine, sabi niya. Di ba? Hindi siya papayag. Yun ang tinatawag mong kahit maliit, may bayago. Di ba? Yan ang kailangan nating leader. Kaya nga, David was one of the greatest leader nung panahon ng Old Testament. Si David po yan. He conquered a lot of nations nung panahon niya. Kasi may bayag. Importante ho sa bayan natin, lalo na doon sa bayan natin na kung saan ang korupsyon ay talagang mula sa baba hanggang sa taas korap. Kailangan natin ng isang leader na may bayag. Kaya nga nagkaganito ang bayan natin dahil meron tayong leader na walang bayag. So yan mga kabayan, ano kaya kung pag naging presidente, no, si Vice President Sara Duterte, for example, sa 2028 at maging Senate President itong si Congressman Kiko Barsaga. Ako, magandang tandem to mga kabayan, diba? Vice President Sara Duterte. Tapos sa Senado naman si Senator Rodante Marcoleta ang magiging Senate President. Tapos sa House of Representatives si Congressman Kiko Barsaga. Nako, the best. The best ang tandem na ito. Anyway mga kababayan, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po sa video ito? Comment nyo na lang po sa baba. Maraming salamat po.